Sa mga sandaling ito, may 4 na tao ang walang awang tinutugis ng Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran na may nag-aalab na galit. Ito'y dahil ang pamilya ng isa sa pinakamahuhusay na siyentipiko ng Republika ng Islam ay bigla na lamang naglaho sa gitna ng gabi. Ang mga taong tumanggap ng pinakamataas na biyaya mula sa kataas-taasang pinuno ay tinalikuran ng lahat para tumakas. Ano ba ang kanilang natuklasan na nagtulak sa kanila na gumawa ng isang desisyon na naglagay sa kanilang buhay sa bingit ng kamatayan? At paano nila nalampasan ang isang network ng pagbabantay na sintatag ng pader na bakal upang makamtan ang kalayaan? Mula ngayon, isasalaysay ko sa inyo ang kanilang 96 na oras na makapigil hiningang paglalakbay. Tandaan na ang ilang detalye ay binago upang matiyak ang kaligtasan ng mga tauhan. Ang pangalan ko ay Anahita. Maniniwala ka ba? Kung sasabihin kong minsan na akong nagpaliwanag ng mga equation ng nuclear fusion sa harap mismo ng kataas-taasang pinuno at ito'y noong ako'y 17 taong gulang pa lamang, nang mapanalunan ko ang aking ikalawang gintong medalya sa International Physics Olympiad, tinagurian akong kinabukasan ng agham ng Iran. Habang nakatayo sa podium, pinagmamasdan ang dahan-dahang pagtaas ng watawat ng aking bansa. Hindi ko napigilan ang pagtulo ng aking mga luha. Kataas-taasang pinuno, iniaalay ko ang karangalang ito sa inyo. Ang sigaw kong iyon ay isinahim papawid sa buong mundo. Kinabukasan, pagbalik ko sa Tehran, isang hindi kapani-paniwalang pangyayari ang naganap. Binibining Anahita, ipinatatawag kaagad ng kataas-taasang pinuno. 3 opisyal ng Revolutionary Guard ang dumating sa aming bahay sa madaling araw. Ang aking ama ay isang propesor ng nuclear physics sa University of Tehran. Ang aking ina ay isang mananaliksik sa biotechnology. Ngunit sa harap ng mga opisyal ng seguridad na dumating sa ganoong oras, wala silang nagawa kundi manginig sa takot. Anong meron? Nanginginig ang boses ni Papa. Magandang balita po, Professor. Isang bihirang ngiti ang sumilay sa labi ng isa sa mga opisyal. Dinala ako sa isang marangyang silid sa Golestan Palace. Nanginginig ang aking mga binti habang naglalakad sa pasilyong gawa sa marmol. Nang bumukas ang pinto, naroon nga ang kataas-taasang pinuno. Aba, narito na pala ang ating bituin. Siya mismo ang lumapit at humawak sa aking kamay. Mas bata siya sa personal kaysa sa telebisyon. Ano bang sabi ng mga Pranses na iyon? Tanong niya, nakangiti, habang tinutukoy ang mga estudyanteng Pranses na nag-imbita sa akin sa École Polytechnique sa Paris. Ngunit buong puso ko yung tinanggihan. Sinasabing hindi ko kayang iwan ang kalinga ng pinuno. Tunay ngang bituin natin. Malakas na tawa ng kataas-taasang pinuno. Naghanda ako ng espesyal na regalo. Sa araw na iyon, ang aming pamilya ay binigyan ng isang high-end na apartment sa sentro ng Tehran, isang tahanan na may sukat na halos 100 metro kwadrado. Tumanggap din kami ng pinakabagong kagamitan sa laboratorio mula sa France. At ang pinakagulat sa lahat ay ang sumusunod na anunsyo. Mula ngayon, si Anahita ay isang espesyal na mananaliksik ng National Fusion Research Institute. Ako ay naging isang fusion researcher sa edad na 17, ang pinakabata sa kasaysayan ng Iran. Salamat po, Pinuno, humihikbi kong sabi. Tiyak na gagawin kong isang superpower sa enerhiya ang ating bansa. Mula kinabukasan, ang buhay ko'y ganap na nagbago. Tipong ng umaga, gising na, nanunumpa sa harap ng larawan ng tagapagtatag, ng kanyang anak at ng kataas-taasang pinuno. 6 ng umaga, papasok na sa Fusion Research Institute. Researcher Anahita, ngayon ay magsasagawa tayo ng eksperimento para pahabain ang plasma confinement time. Ang mga senior researcher ay espesyal ang trato sa akin. Ang mga kagamitan na sa edad 30 pa lang nahahawakan ng ibang mananaliksik, direkta kong nagagamit kahit sa oras ng tanghalian, tuloy ang pananaliksik. Binibining Anahita, pakitingnan mo naman itong equation ko. Hindi tumutugma ang kalkulasyon ng magnetic field. Mali po ang integration range dito. Subukan ninyong baguhin ng ganito. Nang itama ko ang formula, humanga ang mas matatandang kasamahan ko. Iba talaga ang henyo. Sa gabi, may mga espesyal na klase para sa pagpapalakas ng ideolohiya. Ang France ay isang kahabag-habag na bansa, nakadepende sa nuclear umbrella ng Amerika. Ngunit tayo,
Lilikha tayo ng walang katapusang enerhiya gamit ang sarili nating teknolohiya ng fusion. Ako'y bulag na naniwala sa mga salitang iyon. Naniwala akong kapag nagtagumpay tayo sa fusion, kaiinggitan tayo ng buong mundo. Ang kapatid kong si Kian ay 15 taong gulang pa lang ngunit tinagurian ng isang computer genius. Nakilahok pa siya sa pagbuo ng National Security System. Ate, gumawa ako ng bagong encryption system sa Security Bureau kanina. Ang galing naman, yan ang Kian ko. Ang hapunan ng aming pamilya ay laging masaya. Narinig ko, ang bituin natin ay may natamong tagumpay na naman ngayon, buong pagmamalaking tanong ni Papa. Napanatili mo ba ang temperatura ng plasma ng mas matagal? 3 segundo, kamangha-mangha. Ang pamilya natin ang humuhubog sa kinabukasan ng ating bayan. Ang aking ina ay nakatanggap ng parangal mula sa kataas-taasang pinuno para sa pagbuo ng isang gene editing technique, habang si Papa naman ay nagpataas ng efficiency ng uranium enrichment ng 5%. Sa panlabas, kami ay isang modelong pamilya ng mga siyentipiko. Ngunit ngayon, sa pagbabalik tanaw, napagtanto kong laging may nakatagong pagkabalisa sa mga mata ng aking mga magulang. Lalo na si Papa. Sa tuwing nagbabasa siya ng mga foreign scientific journal, napapabuntong hininga siya. Hindi ko alam noon, ngunit alam na pala niya ang katotohanan. Tuwing weekend, madalas kaming mamasyal sa pampang ng Ilog Karun. Sa mga pagkakataong iyon, may mga kakatuwang sinasabi si Papa. Anahita, ano sa tingin mo ang pinakamahalaga para sa isang siyentipiko? Siyempre po, katapatan sa inang bayan. Tama iyon, ngunit mahalaga rin ang paghahanap sa katotohanan. Hindi ko naintindihan noon ang kahulugan ng mga salitang iyon. Sa ikalawa kong pagkikita sa kataas-taasang pinuno, nakatanggap ako ng isang mas nakagugulat na alok. Pagkalipas ng 1 taon, ikaw ang kakatawan sa atin sa International Science Forum sa Maynila. Dapat nating ipakita sa mundo ang ating mga tagumpay sa fusion. Isang malaking karangalan po, pinuno. Ipinatong ng kataas-taasang pinuno ang kanyang kamay sa aking balikat. Sa pagkakaroon ng isang talento tulad mo, panatag ako. Tiyak na maiinggit ng husto ang mga siyentipikong Pranses. Pauwi, kakaibang tahimik ang aking mga magulang. Ang kapatid ko lang na si Kian ang tuwang-tuwa. Ate, pupunta ka ng Maynila. Ang galing. Ngunit hindi ko akalain noon na ang marangal na imbitasyong ito ang ganap na babago sa kapalaran ng aming pamilya. Malapit ko nang matanto na ang mga araw na tila perpekto ay sa katunayan, ang rurok ng buhay sa loob ng isang malaking bilangguan. 1 buwan na ang lumipas mula nang matanggap ko ang imbitasyon para sa forum sa Maynila. Habang naghahanda ako, sa unang pagkakataon ay nagkaroon ako ng access sa mga dayuhang materyales. Bagamat ito'y mga dokumentong mahigpit na sinuri, kahit doon ay may natuklasan akong mga nakagugulat na impormasyon. Anahita, top secret ang dokumentong ito. Isang security officer ng instituto ang nag-abot sa akin ng isang selyadong folder. Ito ang kasalukuyang estado ng pananaliksik sa fusion sa Amerika at France. Pagbukas ko ng dokumento, halos maputol ang aking hininga. Ang mga Amerikano ay nagtagumpay na panatilihin ang plasma sa loob ng 101 segundo, habang tayo ay 2 segundo pa lang. Totoo po ba ito? Nanginginig kong tanong. Maaring propaganda lang iyan ng kanluran. Huwag kang masyadong maniwala. Ngunit hindi nagsisinungaling ang mga numero, temperatura, pressure, lakas ng magnetic field. Lahat ng indicators ay eksakto. Sa unang pagkakataon, napagtanto ko kung gaano kami kahuli. Nang gabing iyon, pumasok si Kian sa aking silid. Ate, tingnan mo to. Inabutan ako ni Kian ng isang USB. Ano to? Nahanap ko habang tinitingnan ang security system. Mga thesis ng mga siyentipikong Pranses. Kumabog ang dibdib ko. Ito ay malinaw na isang gawaing pagtataksil. Kian, bawal tingnan yan. Pero curious ka rin, di ba, ate? Talaga bang tayo ang pinakamagaling? Pagkasaksak ko ng USB sa computer, isang kamangha-manghang mundo ang bumungad sa akin. Ang French National Center for Scientific Research, École Polytechnique, mga prestihiyosong scientific association, di matatawarang mga tagumpay ng mga universidad sa France ang lumitaw sa aking harapan. Ang pinakanakagulat ay ang thesis ng isang French scientist na may lahing Iranian, si Professor Antoine Dubois.
Na-nominate siya para sa Nobel Prize in Physics sa edad na 35. Iyon ang tagumpay ng isang siyentipiko na may mga magulang na Iranian na nakamit sa isang malayang kapaligiran. Ate, tingnan mo to, turo ni Kian sa screen. Sa France, kahit mga estudyante sa universidad ay malayang makapagsaliksik at makadalo sa mga international conference. Tama na yan, propaganda lang yan ng Amerika. Ngunit wala ng kumpiyansa sa aking boses. Ang mga experimental data at mga larawan sa thesis ay mahirap pekein. Kinabukasan, isang kakaibang pangyayari ang naganap sa instituto. Isa sa mga senior researcher ay biglang naglaho. Nasaan po si Researcher Ali? Tanong ko. Inilipat siya sa isang research institute sa probinsya, malamig na sagot ng direktor. Ngunit alam ng lahat na siya ay dinakip dahil sa pagsubok na maghanap ng mas maraming foreign scientific journal. Nang gabing iyon, isang espesyal na pulong para sa self-criticism ng ideolohiya ang ginanap. Kamakailan, may ilang mananaliksik na nagpapakita ng paghina ng ideolohikal na pagbabantay, mariing sabi ng isang security officer. Ang bulag na pagtitiwala sa mga dayuhang materyales ay isang gawaing pagtataksil. Lahat ay nagpigil ng hininga. Sumikip ang dibdib ko. Naisip ko ang USB na tiningnan ko kagabi. Pag-uwi, dali-dali kong tinawag si Kian. Itapon mo na agad ang USB na yon. Bakit? Hindi ko patapos tingnan lahat. Dinala si Researcher Ali sa isang re-education camp. Kailangan din nating mag-ingat, namutla si Kian. Ngunit talagang napakatapang niya. Ate, lalo nating dapat tingnan. Kailangan nating malaman ang katotohanan. Ano bang sinasabi mo? Nararamdaman mo rin naman ate. Mayroong napakakakaiba. Sa totoo lang, tama si Kian. Habang lalo kong pinag-aaralan ng fusion, lalo akong nagkakaroon ng mga pagdududa. Bakit hindi tayo pinapayagang sumali sa mga international conference? Bakit ipinagbabawal ang pakikipagtulungan sa pananaliksik sa ibang bansa? Bakit kailangang laging nakabalot sa lihim ang lahat? Isang linggo ang lumipas. Pag-uwi ni Papa mula sa trabaho, may sinabi siyang kakaiba. Anahita, kamusta na ang paghahanda para sa forum sa Maynila? Opo, halos tapos na po ang presentasyon Papa. Nanahimik sandali si Papa at nagpatuloy. Kung magkakaroon ka ng pagkakataong makipag-usap sa ibang mga siyentipiko doon, pakinggan mo silang mabuti. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Tandaan mo lang napakalawak ng mundo. Tiningnan ni Mama si Papa na may pag-aalala. Naramdaman kong may itinatago sila. Nang gabing iyon, narinig ko ang pabulong na pag-uusap mula sa silid ng aking mga magulang. Masyadong mapanganib, malalaman ng mga bata. Nagsisimula ng magduda si Anahita. Hindi natin ito maitatago magpakailanman. Maghintay pa tayo ng kaunti kapag dumating na ang tamang panahon. Hindi ko narinig ng malinaw ang kanilang sinabi. Ngunit lalong lumaki ang aking pag-aalala. Kinabukasan, nagdala si Kian ng isa pang nakagugulat na balita. Ate, nahack ko ang security system at nahanap ko to. Kian, anong ginawa mo? Makinig ka muna. Ang pamilya natin ay nasa ilalim ng special surveillance. Ano? Ipinakita sa akin ni Kian ng screen. Sa file ng aming pamilya, mayroong pulang linya na nakasulat, Level 1 Surveillance. Bakit tayo sinusubaybayan? Siguro dahil masyadong madalas dumalo si Papa sa mga conference sa ibang bansa. Dito na, nagsimulang magkabit-kabit ang mga piraso. Ang mga buntong hininga ni Papa, ang nag-aalalang tingin ni Mama, at ang hindi maipaliwanag na tensyon sa bahay, pinaghihinalaan ng aming pamilya. Ate, ano nang gagawin natin ngayon? Sa unang pagkakataon, binalot ako ng takot. Naramdaman kong unti-unting sumisikip ang ginintuang hawla. Ngunit hindi ko pa alam noon na iyon ay simula pa lamang. Isang araw, isang buwan na lang bago ang forum sa Maynila, umuwi ako mula sa trabaho at nakakita ng isang kakaibang tanawin sa harap ng aming bahay. Dalawang itim na sasakyan ang nakaparada sa harap ng aming condominium at mga opisyal ng Revolutionary Guard ang palabas-masok. Tila nahulog ang puso ko sa aking tiyan. Nahuli na kaya si Kian dahil sa pag-hack sa system? O dahil ba sa USB na iyon? Nanginginig akong pumasok sa bahay at sa aking pagkagulat, sina Papa, Mama at Kian ay tahimik na nakaupo sa sala, ngunit napakatindi ng tensyon sa kanilang mga mukha. Ano pong nangyayari? Maingat kong tanong.
Routine security check lang anak, sagot ni Papa, ngunit bahagyang nanginginig ang kanyang kamay. Hinalughog ng mga opisyal ang buong bahay, mga bookshelf, computer, pati na ang banyo. Professor Rostami, lumapit ang isang opisyal na tila commander kay Papa. Kailangan naming tingnan ang mga materyales mula sa iyong mga foreign conference. Nasa aking opisina, lahat ay mga aprobadong materyales. Pumasok ang mga opisyal sa opisina habang kami ay naghihintay na hindi makahinga. Hinawakan ni Kian ng mahigpit ang aking kamay, basang-basa ng pawis ang kanyang palad. Makalipas ang mga 30 minuto, lumabas ang isang opisyal, may hawak na isang bagay. Ano ito? Itinaas niya ang isang USB at tumigil ang pagtibok ng puso ko. Iyon mismo ang USB na ibinigay sa akin ni Kian. Siguradong-sigurado akong itinago ko iyon ng malalim sa drawer ng aking mesa. Hindi ko alam, kalmadong sagot ni Papa. Ngayon ko lang nakita ang bagay na iyan. Nahanap ito sa loob ng opisina ni Professor Rostami. Sa puntong ito, nagsalita si Mama. Iyan ang USB na ginagamit ko para mag-backup ng mga medical records ng pasyente. Ibinigay iyan sa akin ng ospital. Tiningnan ng opisyal ang USB na may pagdududa. Kailangan naming suriin ito. Dadalhin ko ito. Pero may personal na impormasyon ng mga pasyente diyan, nag-aalalang sabi ni Mama. Ang pambansang seguridad ang mas mahalaga. Matapos umalis ng mga opisyal, matagal kaming nanahimik. Anong laman ng USB na iyon? Mahinang tanong ni Papa. Mga thesis ng mga siyentipikong Pranses, humihikbing sagot ni Kian. Namutla ang mukha ni Papa. Lahat, mag-impake. Aalis tayo ngayon din, Zarios. Gulat na sigaw ni Mama. Wala ng oras. Kapag sinuri nila ang laman, tapos na ang lahat. Sakto namang tumunog ang doorbell. Natigilan kaming lahat. Professor Rostami, bakit ang bilis nilang bumalik? Binuksan ni Papa ang pinto. Ang commander pa rin iyon, ngunit nagbago na ang kanyang ekspresyon. Nasuri na namin ang laman ng USB, sabi niya. Mabuti na lang, mga medical records nga. Nakahinga kaming lahat ng maluwag. Ngunit ang sumunod niyang sinabi ay muling nagpatindi ng tensyon. Gayunpaman, may isang kakaibang bagay. Ang petsa ng paggawa ng mga file ay ngayong hapon. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot. Imposible, bulong ni Mama. Mukhang may itinatago kayo. Dito na humakbang si Kian. Gawa ko po iyon. Ano? Gusto ko pong kopyahin ang mga research materials ni ate pero hindi sinasadyang na-overwrite ko ang mga file ni Mama kaya naging ganoon ang petsa. Tinitigan ng opisyal si Kian, isang 15 taong gulang na batang lalaki na gumagamit ng isang secured na USB. Nag-aaral po ako sa isang science-gifted school para sa computer science. Kaya ko pong gawin ang mga ganyang bagay. Iyon ay isang napakatensyonadong sandali. Ngunit sa huli, tumango ang opisyal. Sa susunod, mag-ingat ka. Isang malubhang krimen ang paglabag sa mga regulasyon sa seguridad. Pagkaalis niya, niyakap ni Papa si Kian ng mahigpit. Magaling, anak. Ngunit talagang isang mapanganib na sandali iyon. Kung ganoon, nasaan ang laman ng USB na iyon? Tanong ko. Ngumiti si Kian. Ate, sa tingin mo ba tanga ako? Siyempre, gumawa ako ng hiwalay na backup sa cloud storage. Ano ang cloud? Physics lang ang alam ko. Ito ay isang storage space sa internet na nasa labas ng security network ng Iran. Nang gabing iyon, nagkaroon ng pulong ang aming pamilya. Naunang nagsalita si Papa. Marahil, hindi na natin ito maitatago pa. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Tanong ko. Anahita, Kian, ang mga nakita ninyo ay totoo. Talagang napag-iiwanan na tayo. Hindi, mas tamang sabihing nabubuhay tayo sa isang kasinungalingan. Napaiyak si Mama. Patawarin ninyo ako at pinalaki ko kayo sa isang lugar na ganito. Mama, anong sinasabi mo? Tumingin si Papa sa bintana at nagsalita. Noong nakaraang taon, nang dumalo ako sa isang conference sa Istanbul, nakilala ko ang mga siyentipikong Pranses. Nagulat ako sa kanilang mga pananaliksik. Nauuna sila sa atin nang hindi bababa sa 20 taon. Kung ganoon, lahat ng natutunan natin ay kasinungalingan? Hindi kasinungalingan, ngunit isang bahagi lamang ng katotohanan. Nagtanong si Kian. Ano na po ang gagawin natin ngayon? Humarap si Papa sa amin. Ang forum
sa Maynila. Maaaring isa itong pagkakataon, ngunit sakto namang tumunog muli ang doorbell. Sa pagkakataong ito, ang pinuno ng aming kapitbahayan, Profesor Rostami, bukas ng umaga, iniimbitahan kayo ng Revolutionary Guard para sa isang pag-uusap. Tungkol saan daw? Sinabi nilang muling susuriin ang iyong kwalipikasyon para dumalo sa forum sa Maynila. Pagkasara ng pinto, nagkatinginan kami. Nagsimula na, bulong ni Papa. Hindi ko naintindihan noon ang kahulugan ng mga salitang iyon, ngunit malabo kong naramdaman na papalapit na ang sandali na babago sa kapalaran ng aming pamilya. Kinabukasan ng umaga, mas maagang umalis ng bahay si Papa. Iyon ang araw ng kanyang pakikipagkita sa Revolutionary Guard. Nag-aalala kaming naghintay sa kanya. Mama, magiging maayos lang po ba si Papa? Balisang tanong ni Kian. Huwag kang mag-alala, matalino ang Papa ninyo, sagot ni Mama. Ngunit hindi tumigil ang kanyang mga kamay sa paglalaro sa tasa ng tsaa, tanghali na nang bumalik si Papa. Nakakagulat, napakasaya ng kanyang mukha. Aprobado na ang pagdalo sa forum sa Maynila. Talaga po? Gulat kong tanong. Oo, at sinabi pa nilang dapat sumama ang buong pamilya para ipagdiwang ang tagumpay ni Anahita. Mayroong napakakaiba. Ang Revolutionary Guard ay hindi maaaring maging ganoon kabait. Nang gabing iyon, nilakasan ni Papa ang telebisyon at tinawag kami. Makinig kayong mabuti. Mayroong hindi bababa sa 6 na listening device sa ating bahay. Napigil namin ang aming hininga. Paano ninyo nalaman? Pabulong na tanong ni Kian. Ipinahiwatig nila sa akin sa Security Bureau kanina. Sinusubukan nila tayo. Itinuro ni Papa ang kisame at nagpatuloy. Sala, mga kwarto, telepono, kahit sa banyo ay maaaring mayroon. Kaya mula ngayon, kailangan nating magtanghal ng isang perpektong dula. Dula po? Tanong ko. Oo. Sa labas, isang tapat na pamilya ng mga siyentipiko, huminto si Papa at may isinulat sa isang piraso ng papel. Ngunit sa loob, mga taong naghahanda para sa isang pagtakas. Natigilan kami nang mabasa ang mga salitang iyon. Mabilis na sinunog ni Papa ang papel. Mula ngayon, lahat ng mahalagang usapan ay sa labas lang ng bahay. Sa bahay, puro katapatan lang ang sasabihin. Mula noon, nagsimula ang kakaibang dalawang mukha naming buhay. Tuwing umaga, sumisigaw kami. Kataas-taas ang pinuno. Ngayon ay muli naming iaalay ang aming sarili sa siyentipikong pananaliksik. Mama, ngayon ay pag-aaralan ko ang mga aral ng pinuno. Ito ay isang perpektong dula para sa mga listening device. Ngunit iba ang aming mga paglalakad sa gabi. Habang naglalakad sa pampang ng Ilog Karun, ipinaliwanag ni Papa ang tunay na plano. 5 taon ko na itong inihahanda. 5 taon, kahit si Mama ay nagulat. Sa tuwing dumadalo ako sa mga foreign conference, nagtatabi ako ng kaunting research funds. Mayroon akong 20,000 sa isang Swiss bank. Gamit ang perang iyon, nakakuha na rin ako ng contact ng isang broker. Sa Maynila tayo kikilos, tanong ni Kian. Kung ganoon, sabay-sabay tayong tatakas? Hindi, mahahalata agad iyon. Bawat isa ay tatahak sa magkakaibang landas. Ang plano ay napakadetalyado. Hahiwalay ako habang nasa conference. Sina Mama at ako ay tatawid sa 2 magkaibang border crossing. At ikaw, Kian, mananatili ka sa Tehran. Ano? Natigilan kaming lahat. Kailangan mong manatili rito para guluhin ang sistema. Sa ganoong paraan lang makakatakas ng ligtas ang lahat. Hindi pwede. Mapapahamak si Kian. Tutol ko. Huwag kang mag-alala ate. Nakagawa na ako ng isang backdoor. Kaya kong magtagal ng 72 oras. Pagbalik sa bahay, nagsimula na naman kaming umarte. Anahita, kamusta na ang iyong presentasyon para sa Maynila? Handa na po, Papa. Tiyak na magpapakita ako ng isang tagumpay na ikalulugod ng pinuno. Habang sinasabi ang mga salitang iyon, nagpapalitan kami ng ibang senyales gamit ang aming mga mata. Ilang araw ang lumipas, gumawa si Mama ng isang espesyal na mungkahi. Bakit hindi tayo kumuha ng isang family picture bilang alaala? Nagpakuha kami ng litrato sa isang malaking studio sa sentro ng Tehran. Marahil ito na ang huli, bulong ni Papa. Biglang nagsalita si Kian, hindi po, magpapakuha ulit tayo sa isang malayang lugar. Pinindot ng photographer ang shutter. Walang sino man ang nakakaalam sa lihim na nakatago sa likod ng mga ngiti naming 4.
Ngunit isang linggo ang lumipas. Isang nakagugulat na pangyayari ang naganap. Professor Rostami, ang buong pamilya ninyo ay iniimbitahan sa isang espesyal na hapunan. Ang espesyal na hapunan na iyon ay isang salo-salo na inorganisa mismo ng kataas-taasang pinuno para sa mga pamilya ng mga siyentipiko. Ito ay 3 araw bago kami umalis patungong Maynila, ang pinakamasamang tiempo. Nang gabing iyon, sa harap ng mga listening device, nagpakita kami ng kagalakan. Naaalala pa rin tayo ng pinuno, isang malaking karangalan. Ngunit nang magtipon kami sa banyo, iba ang aming usapan. Papa, maaaring isa itong patibong, nag-aalalang sabi ko. Pero hindi tayo pwedeng hindi pumunta, buntong hininga ni Mama. Kabaligtaran, isa itong pagkakataon, sabi ni Kian. Kung magpapakita tayo ng absolutong katapatan, titigilan na nila ang pagdududa. Dumating ang araw ng hapunan, ang araw ng aming kapalaran. Nagsuot kami ng aming pinakamagagandang damit at pumunta sa Golestan Palace. Narito na pala ang pamilya ni Professor Rostami. Personal kaming sinalubong ng kataas-taasang pinuno. Narinig kong may malaking tagumpay na naman si Anahita. Opo, pinuno. Sa pagkakataong ito, nagkaroon kami ng isang breakthrough sa teknolohiya ng plasma control. Habang masigasig akong nagpapaliwanag, ngumiti ang kataas-taasang pinuno ng may kasiyahan. Tunay ngang mahal kong pamilya. Inaasahan ko ang magandang resulta sa Maynila. Tiningnan niya si Kian at nagtanong, narinig kong isa ka raw henyo sa hacking. Hindi po, pinuno. Sinisikap ko lang pong mag-aral para mapaglingkuran ang inang bayan. Mapagkumbaba, gusto ko iyan. Sa buong gabi, perpekto naming ginampanan ang papel ng isang tapat na pamilya. Nang ihain ang dessert, may pahiwatig na sinabi ang kataas-taasang pinuno. Sa ibang bansa, maraming tukso, ngunit ang ating pamilya, syempre, ay hindi kailanman mag-aatubili, hindi ba? Syempre po, pinuno, buong diin na, sagot ni Papa. Hindi namin kailanman kalilimutan ang iyong kabutihan. Natapos ang hapunan. Sa sasakyan pa uwi, pagod na pagod kaming lahat. 3 araw na lang, Maynila na. At doon, ang aming pamilya ay maaaring magkahiwalay magpakailanman. Ngunit para sa kalayaan, handa kaming harapin ang anumang panganib. 2 araw bago umalis patungong Maynila, isinagawa ko ang aking huling eksperimento sa instituto. Sa pagkakataong ito, may espesyal na dahilan. Inayos ko ang lahat ng data upang maipagpatuloy ng aking mga mas batang kasamahan ang pananaliksik kapag wala na ako. Researcher Anahita, lumampas na sa 100 milyong degrees ang temperatura ng plasma, masayang sigaw ng aking assistant. Iyon ang pinakamataas na record sa kasaysayan ng Iran. Kalma lang, ang problema pa rin ay ang confinement time. Kalmado kong sagot ngunit may pait sa aking puso. Walang nakakaalam na ang sandaling ito ang magiging huling eksperimento ko. Sa sandaling iyon, pumasok ang hepe ng seguridad ng instituto. Researcher Anahita, kailangan naming suriin sa huling pagkakataon ang mga materyales para sa iyong presentasyon sa Maynila. Opo, handa na po lahat. Sa conference room, masusi nilang sinuri ang aking presentasyon. Hindi sila naghahanap ng mga scientific error, kundi ng mga problema sa ideolohiya. Ang bahaging ito ay tila masyadong nagbibigay diin sa kahalagahan ng international cooperation. Uunahin ko pong banggitin ang self-reliant development ng ating bansa at ipapakita ang kooperasyon bilang isang pandagdag na elemento lamang. Magaling. At kapag nakilala mo ang mga siyentipikong Pranses, natural na dapat mong ipakita ang ating kahusayan. Tumango ang hepe ng may kasiyahan. Nang gabing iyon sa bahay, kinain namin ang aming huling hapunan bilang isang pamilya. Mukha itong isang ordinaryong hapunan, ngunit alam naming lahat na marahil ay hindi na kami magkakasama-samang muli na tulad nito. Anahita, malamig sa Maynila. Magdala ka ng mainit na damit, bilin ni Mama gaya ng dati. Opo Mama, huwag po kayong mag-alala. Pagkatapos ng hapunan, pumasok si Kian sa aking silid. Ate, dalhin mo to. Isang maliit na USB iyon. Ano to? Isang program na ako mismo ang nagsulat. Isang secure na communication at encryption app para gamitin sa Pilipinas. Kian, at ito ang aking obra maestra. Binuksan ni Kian ang kanyang laptop.
Isang time bomb na inilagay ko sa immigration management system ng Iran. Kapag nagpadala ako ng signal, mapaparalisa ang sistema sa loob ng 72 oras. Masyadong mapanganib. Paano kung matuklasan kanila? Huwag kang mag-alala ate, naghanda na rin ako ng sarili kong daan para makatakas. Nang gabing iyon, ang aking mga magulang ay naghanda rin para sa paghihiwalay sa kanilang sariling paraan. Inayos ni Papa ang kanyang mga research notes habang tinapos ni Mama ang mga medical records ng kanyang mga pasyente. Alas 3 ng madaling araw, lihim kaming nagtipon sa rooftop. Ang gabi ng Tehran ay nababalot ng kadiliman. Natatandaan ba ng lahat ang emergency contact method? Muling tiniyak ni Papa. Restauran ng Bahay Kubo sa Istanbul, sabay-sabay naming sagot. Kung mabigo ang isa, dapat magpatuloy ang iba, mariing sabi ni Mama. Mangako tayo. Kinaumagahan ng aming pag-alis, mas malakas naming isinigaw ang panunumpa ng katapatan kaysa dati. Kataas-taas ang pinuno, pupunta kami sa Maynila upang itaas ang karangalan ng inang bayan. Iyon ang huling dula para sa mga listening device. Papunta sa airport, biglang sumakit ang tiyan ni Kian. Kailangan kong pumunta sa ospital, daing ni Kian. Malapit na ang oras ng flight, nag-aalalang sabi ni Mama. Ayos lang, mauna na kayo ni ate. Susunod na lang kami ni Mama sa susunod na flight. Lahat ay naaayon sa plano. Sinadya naming maghiwalay. Sa airport, sumakay kami ni Papa sa flight patungong Maynila. Professor Rostami, isang security officer ang kasama namin sa flight. Inaasahan na namin ito. Oo, mukhang medyo kinakabahan ang anak ninyo. Habang lumilipad ang eroplano, tiningnan ko mula sa bintana ang papalayo at paliit na Tehran. Pabulong kong sinabi, paalam, aking bilangguang bayan. Paglapag namin sa Ninoy Aquino International Airport sa Maynila, naghihintay na ang mga staff ng Embahada ng Iran. Professor Rostami, ihahatid namin kayo sa hotel. Salamat. Ngunit sa aking isipan, malinaw nang nakalatag ang schedule ng pagtakas. 3 ng hapon sa ikalawang araw ng kumperensya. Iyon ang aming pagkakataon. Matapos iwanan ng mga bagahe sa hotel, sinuri namin ni Papa ang venue ng kumperensya. Anahita, tandaan mo ang lokasyon ng fire exit na yan, sabi ni Papa. Opo Papa. Ngunit sa lobby ng kumperensya, nakasalubong namin ang isang hindi inaasahang tao. Anahita? Lumingon ako. Ito ang estudyanteng Pranses na nakilala ko sa kumperensya noong nakaraang taon. Isang research student mula sa École Polytechnique na nagngangalang Pierre Laurent. Hello. Magpe-present ka rin ba ngayong taon? Napakaganda ng iyong report noong nakaraang taon. Pinagmamasdan ng security officer ang aming pag-uusap. Kailangang mag-ingat, oo. Sa pagkakataong ito, mas advanced na research ang inihanda ko. Inaasahan ko yan. Kung may pagkakataon, inabot niya ang kanyang business card. Gusto mo bang bisitahin ang aming laboratorio sa hinaharap? Salamat, ngunit hindi ko kayang iwanan ang aking bayan. Sinadya kong lakasan ang aking boses. Tumango ang security officer ng may kasiyahan. Nang gabing iyon, sa aming silid sa hotel, muli naming sinuri ni Papa ang plano. Siyempre, habang nakabukas ang TV sa pinakamalakas na volume, bukas darating si Mama at si Kian. Sa makalawa, kikilos tayo ayon sa plano. Naiintindihan ko po, Papa. Ngunit kinabukasan, isang nakagugulat na balita ang dumating. Profesor, may balita mula sa Tehran. Dumating ang isang staff ng embahada na may seryosong mukha. Ang kapatid ng inyong anak ay biglang kinailangang operahan dahil sa appendicitis, kaya hindi makakasama ang inyong asawa. Ano? Napabangon si Papa sa gulat. Nahulog ang puso ko sa aking tiyan. Nahalata na kaya ang plano? Naging matagumpay ang operasyon. Sa sandaling gumaling ang bata, darating sila agad. Nagkatinginan kami ni Papa. Maaaring ito ay isang senyales mula kay Kian, ngunit maaari rin itong isang tunay na emergency. Nang gabing iyon, kinuha ko ang USB na ibinigay ni Kian. Nang i-launch ko ang encrypted app, may isang mensahe. Ayon sa plano, nagsimula na ang 72 oras. Si Kian iyon, talagang pinagana na niya ang sistema. Ngayon, wala nang atrasan. Bukas ang araw na magpapasya sa kapalaran ng aming pamilya. Sa unang gabi ng kumperensya, ginampanan ko ang aking huling papel sa welcome party.
Kamangha-mangha ang pag-unlad ng teknolohiya ng fusion sa Iran, sabi ng isang siyentipikong Tsino. Simula pa lamang po ito. Sa ilalim ng pamumuno ng kataas-taasang pinuno, makakamit pa natin ang mas malalaking tagumpay. Ngunit sa aking isipan, nagbibilang na ako. 24 oras na lang at magiging malaya na ako. Sa umaga ng ikalawang araw ng kumperensya, mas maaga akong nagising kaysa karaniwan. Ngayon ang araw ng pinakamalaking presentasyon ng aking buhay at ang huling eksena. Anahita, handa ka na ba? Kumatok si Papa. Opo, Papa. Ngunit alam naming pareho na hindi kami naghahanda para sa isang presentasyon kundi para sa isang pagtakas. Pagbaba namin para mag-agahan, naghihintay na ang security officer. Researcher Anahita, inaasahan ko ang iyong presentasyon ngayon. Nakasalalay dito ang karangalan ng ating bayan. Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya. Sa taxi papunta sa kumperensya, hinawakan ni Papa ng mahigpit ang aking kamay. Isang walang salitang pagpapalakas ng loob. Alas, 10 ng umaga, sa wakas, ay turn ko na. Tumayo ako sa harap ng mahigit 500 siyentipiko mula sa buong mundo. Magandang umaga, ako si Anahita Rostami mula sa Fusion Research Institute ng Islamic Republic of Iran. Pagkasimula ko, nakatuon ang atensyon ng buong audience. Ang material na inihanda ko ay tunay na groundbreaking isang bagong mathematical model para sa pagkontrol ng plasma. Gamit ang equation na ito, mapapataas natin ang plasma confinement time ng 5 beses kumpara sa mga nakaraang tala. Mula sa audience, umalingaw-ngaw ang mga bulong ng paghanga, lalo na mula sa mga siyentipikong Amerikano at Hapon. Masusi silang nagte-take down ng notes. Nang matapos ang presentasyon, bumuhos ang mga tanong, isang kamangha-manghang tagumpay. May plano ba kayo para sa international scientific collaboration? Ito na ang sandali. Ang tanong na hinihintay ko. Lagi kaming bukas dahil naniniwala kami na ang agham ay walang hangganan. Nanigas ang mukha ng security officer, ngunit huli na ang lahat. Pumalakpak ang buong audience at maraming business card ang iniabot sa akin. Sa oras ng tanghalian, nagkita kami ni Papa sa banyo. 3 ng hapon. Ayon sa plano, pabulong ni Papa. Paano sina Mama at Kian? Kumikilos na sila sa kanilang sarili. Kailangan nating magtiwala. Nagsimula ang session sa hapon. Sinadya kong umupo sa pinakahuling hilera. Pagsapit ng 2045, tahimik akong tumayo. Nagkunwaring pupunta sa banyo at lumabas sa pasilyo. Ngunit sumunod sa akin ang security officer. Saan ka pupunta? Sa banyo. Sasamahan kita. Kumabog ng malakas ang dibdib ko, ngunit nanatili akong kalmado. Habang naghihintay siya sa labas ng pinto ng banyo, kinuha ko ang USB na ibinigay ni Kian. Sa bintana ng banyo, may nakahandang lubid. Ikinabit ito ni Papa kagabi. Sakto alas 3 binuksan ko ang bintana at tumalon. Pangalawang palapag lang kaya hindi gaanong mataas. Researcher! Researcher! Narinig ko ang sigaw ng security officer sa aking likuran. Ngunit tumakbo lang ako nang walang lingon likod. Nakalabas ako ng gusali gamit ang isang natukoy ng fire exit. Sumakay ako ng taxi at sumigaw, "PITX Terminal, bilisan mo." Kakaiba ang tingin sa akin ng driver. Ngunit nang isuksok ko sa kanyang kamay ang 12,000, agad niyang pinaharurot ang sasakyan. Sakto namang tumunog ang telepono, si Papa iyon. Nakatakas na rin ako. Kumilos ayon sa plano. Mag-isa. Opo, Papa. Mag-ingat po kayo. Sa terminal, nahanap ko ang isang pre-booked na ticket ng bus patungong Cebu na dadaan muna sa Batangas Port para sumakay ng ferry. Ang ticket ay gawa sa isang peking passport na hinak at ginawa ni Kian. Pagkasakay ko pa lang sa bus, umalingaw-ngaw ang sirena ng pulis sa likuran. Tila na ipamahagi na ang utos na hulihin ako. Kian, gumagana ba ang sistema mo? Sa mga sandaling ito sa Tehran, si Kian ay nasa ilalim ng lupa sa computer room ng Revolutionary Guard. Comrade Kian, tapos na ba ang system check? Opo, walang anumang problema. Ngunit natapos na ni Kian ang lahat ng paghahanda. Ang immigration management system, ang wanted network, pati na ang communication network, ang Revolutionary Guard, ang malware na itinanim niya ay malapit nang maaktivate. Samantala, ang aking ina ay nasa isang ospital sa border area malapit sa hangganan ng Turkey. Dr. Rostami,
Kung tapos na kayong bumisita sa pasyente, maaari na kayong umuwi. Salamat, ngunit gusto kong suriin muna ang stockroom ng gamot. Nagkunwari si Mama na pupunta sa stockroom, ngunit sa katunayan ay lumabas siya sa likurang pinto ng ospital. Isang broker na nakausap na niya dati ang naghihintay sa kanya sa isang truck. Ang aking ama naman ay nasa isang scientific conference sa isang border city. Professor Rostami, may narinig ka bang balita mula sa Maynila? Tanong ng isang kasamahan. Anong balita? Narinig ko na wala raw ang anak mo sa kumperensya. Nagkunwaring nagulat si Papa. Ano? Imposible. Isang perpektong pag-arte. Sa katunayan, si Papa ay handa na ring tumakas. Sa bus patungong Batangas, sinuri ko ang mensahe mula kay Kian, 59 oras na lang. Nagsisimula ng magkaproblema ang sistema. Ang computer network ng Iran ay talagang nagsimula ng magloko, ngunit biglang huminto ang bus. Isang inspektor ang pumasok at nagsimulang suriin ang mga dokumento. Pakilabas po ang inyong mga ID. Nanginginig kong inabot ang pekeng ID. Maingat itong tiningnan ng inspektor. Tila lalabas na ang puso ko sa aking dibdib. Binibining Maria Santos, ano po ang ginawa ninyo sa Maynila? Dumalo po ako sa isang scientific conference. Estudyante po kayo? Opo, research student sa University of the Philippines. Mabuti na lang, perpekto ang pekeng impormasyon na ginawa ni Kian at nakalusot ako. Ibinalik ng inspektor ang ID at umalis. Ngunit masyado pang maaga para makampante. Pagtingin ko sa labas ng bintana, nakita kong may mga pulis na naghihintay sa susunod na checkpoint. Nagsisimula pa lang ang lahat. Nagpapatuloy ang 96 oras na countdown. Pagkatapos ng 59 na oras, magtatapos ang programa ni Kian at bago iyon, kailangan naming lahat na makarating sa isang ligtas na lugar. Magtatagumpay kaya kami. Muling umandar ang bus at pinagmasdan ko ang walang katapusang tanawin mula sa bintana. Ito ang simula ng isang mahabang paglalakbay patungo sa kalayaan. Pagdating sa Cebu City, agad akong umalis sa terminal at humanap ng isang maliit na inn na nabook ko na. Sana'y epektibo pa rin ang pekeng ID. Sa silid, agad kong binuksan ang laptop at nag-login sa encrypted communication app na ginawa ni Kian. Ate, ligtas ka ba? Si Kian iyon. Nag-uusap kami sa real time. Oo. Nasa Cebu ako. Nasa Tehran ka pa rin ba? Nasa computer room ako ng Revolutionary Guard. Mas mabilis mag-react ang sistema kaysa sa inaasahan ko. Anong ibig mong sabihin? Naglabas na ng wanted order ang gobyerno ng Iran laban sa iyo. Humingi na rin sila ng kooperasyon mula sa Philippine National Police at mga kalapit na bansa. Pero gumagana ang virus na itinanim ko kaya patuloy na nagkakamali ang data. Biglang lumitaw sa screen ang mga komplikadong linya ng code. Ano to? Real-time tracking. Ang pulang tuldok ay ang mga pulis na naghahanap sa iyo. Ang asul na tuldok ay ikaw. Nakakatakot tingnan ang screen. Ang mga pulang tuldok ay nagkukumpol sa paligid ng Cebu North Bus Terminal. Umalis ka na agad sa inn na iyan. 10 minuto na lang, darating na diyan ang mga pulis. Dali-dali kong inimpake ang aking mga gamit. Kinuha lang ang laptop, passport at pera at lumabas sa likurang pinto. Saan ako pupunta ngayon? Sandali, kinakalkula ko ang ruta papuntang pier. Mula doon, sumakay ka ng ferry papuntang Puerto Princesa sa Palawan. Sinunod ko ang mga direksyon ni Kian. Gusto kong sumakay ng taxi pero masyadong mapanganib. Sa halip, umarkila ako ng motorsiklo. Sa sandaling iyon, dumating ang isang mensahe mula kay Mama. Nakatawid na ng hangganan ng Turkey. Nakilala na ang broker. Anahita, mag-ingat ka. Mabuti na lang, ligtas na nakatawid si Mama, ngunit wala pa ring balita mula kay Papa. Kahit nag-aalala, kailangan kong magpatuloy. Pagdating ko sa pier, nagpadala si Kian ng isang agarang mensahe. Ate, may problema. Inactivate ng PNP ang kanilang facial recognition system. Magsuot ka ng face mask at salamin. Dali-dali akong pumasok sa isang kalapit na tindahan at bumili ng face mask at isang sombrero. Ngunit pagbili ng ticket, nagkaproblema. Kailangang magpakita ng valid ID. Kian, magagamit pa ba ang pekeng ID? Sandali, titingnan ko. Makalipas ang ilang sandali, sumagot si Kian, hindi na blacklist na ito.
Kailangan nating humanap ng ibang paraan. Sa sandaling iyon, nakita ko ang isang matandang babae na nahihirapan sa kanyang mabibigat na bag. Lola, tulungan ko na po kayo. Naku, salamat iha. Ang bait mo naman. Pupunta po kayong Palawan, Lola? Ang bigat po ng dala ninyo. Isang ideya ang pumasok sa isip ko. Lola, ako na po ang magdadala ng mga bagahe ninyo. Pwede po bang isabay ninyo na ako sa pagbili ng tiket? Naiwan ko po kasi ang ID ko sa bahay. Oo naman, iha. Ang bait talaga ng mga kabataan ngayon. Salamat sa matanda, ligtas akong nakabili ng tiket. Sa ferry, muling nakipag-ugnayan si Kian. Ate, nagpakalat ako ng peking impormasyon sa sistema ng pulisya na papunta ka sa kabilang direksyon, sa Bacolod. Paano? Gumawa ako ng deepfake video mo at isiningit ito sa mga CCTV footage sa pier ng Bacolod. Magbibigay iyon sa atin ng hindi bababa sa 3 oras. Muli kong napagtanto na isang tunay na henyo ang aking kapatid. Sa sandaling ito, sa wakas ay may mensahe mula kay Papa. Nakatawid na ng hangganan ng Pakistan. Papunta na sa Karachi, lahat ayon sa plano. Ligtas nang nakatawid ang buong pamilya, ngunit simula pa lamang ito. Nagpadala si Kian ng isang nakababahalang mensahe. Ate, masamang balita. Sinimulan ng suriin ng hacking team ng Iran ang code ko. Mas mabilis kaysa inaasahan. Anong gagawin natin? Ayos lang, gumawa ako ng maraming decoy servers. Habang hinahabol nila ang mga peke, makakakuha ako ng oras. Ngunit tila kinakabahan din ang boses ni Kian. At ate, pagkatapos ng 48 oras, automatikong mag-off ang programa ko. Bago iyon, kailangang makarating na kayo sa isang ligtas na lugar. Pagdating ng ferry sa Puerto Princesa, gabi na. Naghintay ako sa terminal para sa mga direksyon ni Kian. Pumunta ka sa isang coffee shop sa harap ng Gate 3 ng port. May tao tayo doon. Tao natin? Oo, isang Pilipinong nakatira dyan. Nakausap na siya ni Papa dati. Sa coffee shop, isang lalaking nasa katanghalang gulang ang lumapit sa akin. Ikaw ba si Anahita? Kanina pa kita hinihintay. Opo, salamat po. Dali. Ihahatid kita sa isang ligtas na lugar gamit ang kotse ko. Sa sasakyan, patuloy akong nakikipag-ugnayan kay Kian. Ate, magulo ngayon sa Revolutionary Guard. Ganap na paralisado ang network. Dahil doon, hindi nila masusundan sina Mama at Papa. Ikaw, kailan ka aalis? Pagkatapos ng 36 oras, kailangan kong manatili hanggang sa huling sandali para makatakas kayong lahat ng ligtas. Tumulo ang aking mga luha. Isang 19 taong gulang na kapatid ang nagbubuwis ng buhay para sa pamilya. Pagdating namin sa safe house, may mga hindi inaasahang tao na naghihintay doon. Anahita, Mama, Papa, niyakap namin ang isa't isa at umiyak. Ngunit maikli lang ang kasiyahan. Hindi kumpleto ang muling pagsasama kung wala si Kian. Tiyak na ilalabas natin si Kian, mariing sabi ni Papa. Sakto namang tumunog ang isang alarma mula sa laptop. Emergency. Nahanap na ng mga hacker ng Iran ang tunay na server. Nagsisimula nang bumagsak ang sistema. Kaya kung magtagal ng hanggang 24 oras pa, wala nang gaanong oras upang mailigtas si Kian at madala ang lahat sa isang ligtas na lugar, mayroon na lang kaming 24 oras. Pumasok na sa huling yugto ang digital na digmaan. Matapos ang maikling muling pagsasama sa safe house, kailangan na naman naming maghiwalay. Upang maiwasan ang pagtugis ng mga autoridad, hindi kami maaaring maglakbay ng magkakasama. Kailangan nating simulan ang operasyon para iligtas si Kian, sabi ni Papa, habang inilalatag ang isang mapa. Sa loob ng 24 oras, nag-aalalang tanong ni Mama. Ayon sa coordinates na ipinadala ni Kian, nakalabas na siya ng Tehran at papunta sa silangan sa hangganan ng Afghanistan. Doon tayo magkikita. Sa sandaling iyon, dumating ang isang voice message mula kay Kian. Sa background, maririnig ang tunog ng nagmamadaling mga yapak. Ate, nasa isang bayan ako malapit sa border. Nakasakay na ako sa isang night bus papunta sa hangganan. Huli ng 5 minuto ang Revolutionary Guard. Kakayanin ng sistema ang mga 18 oras pa. Kian, mag-ingat ka, sigaw ko sa mikropono. Huwag kang mag-alala, may inihanda akong iba pa. Nasaan na kayo? Nasa malapit kami sa Puerto Princesa. Papunta na kami sa border. Ipinaliwanag ni Papa ang plano.
Si Anahita at si Mama ay pupunta sa isang remote na baybayin sa timog. Maghintay kayo doon. Ako ang pupunta para salubungin si Kian. Masyadong mapanganib, tutol ni Mama. Kailangan kong pumunta. Mas alam ko ang heograpiya ng border. Muli kaming nagpaalam. Umaasa akong ito na ang huli. Sumakay kami ni Mama sa isang sasakyan na minamaneho ng broker patungo sa isang liblib na baybayin sa Timog Palawan. Mahigpit ang Coast Guard kamakailan, lalo na sa gabi, sabi ng broker. Alam ko, pero wala na kaming oras. Sa sasakyan, patuloy kong sinusuri ang kalagayan ni Kian. Ipinapadala niya ang kanyang lokasyon sa real time. Nakarating na sa isang nayon malapit sa border. Naghihintay ng guide. Maraming mga security personnel na naka-plain clothes dito. Mag-ingat ka. Naghanda ako ng isang patibong tulad ng itinuro mo ate. Samantala, si Papa ay papunta na rin sa hangganan. 3:00 ng madaling araw, nakarating kami sa isang safe house malapit sa baybayin. Doon, nakilala namin ang isa pang pamilya ng mga refugee. Plano rin naming tumawid ngayong gabi. Sabi ng isang batang mag-asawa, may maliit din kayong anak? Gulat na tanong ni Mama. Opo, 5 taong gulang pa lang po siya. Gusto naming hanapin ang kalayaan para sa kanya bago pa siya lumaki. Lahat kami ay may iisang pangarap, isang nag-aalab na pagnanasa para sa kalayaan. Sa sandaling iyon, isang agarang mensahe mula kay Kian ang dumating. Ate, may problema. Na-trace ng Revolutionary Guard ang ruta ko. Nag-alerto na sila sa border crossing. Anong gagawin natin? Kailangang baguhin ang ruta. Pupunta ako sa direksyon ng hangganan ng Pakistan. Naabisuhan na si Papa. Nagbago na rin ako ng direksyon. Mas maaga akong darating doon para maghanda. 4 ng umaga. Sa wakas, oras na para tumawid sa dagat. Sumunod kayo sa akin ng tahimik, bulong ng aming guide. Ang dagat na naghihiwalay sa Pilipinas at Malaysia ay mas malawak kaysa sa inaasahan ko. Ang tubig sa huling bahagi ng Nobyembre ay nagyeyelo. Ito raw ang pinakaligtas na ruta. Binalot namin ang aming mga damit sa mga plastic bag at itinaas sa aming mga ulo. Sa sandaling tumapak ako sa tubig, tila na manhid ang buong katawan ko. Mama, ayos ka lang ba? Hinawakan ko ng mahigpit ang kanyang kamay. Oo, huwag kang mag-alala. Ngunit ang kamay ni Mama ay parang yelo. Nang nasa kalagitnaan na kami, biglang may sumilaw na flashlight. Sino yan? Ito ang Coast Guard. Takbo, sigaw ng guide. Desperado kaming lumangoy. Umalingaw-ngaw ang putok ng baril, ngunit hindi kami maaaring huminto. Ang amang may dala ng 5 taong gulang na bata ay natumba. Dalhin ninyo ang anak ko, sigaw niya. Inalalayan namin ni Mama ang bata at tumakbo. Pagkatapak sa lupa, nanghina ang aking mga tuhod, ngunit masyado pang maaga para makampante. Hindi rin ligtas dito. Dali, kailangan pa naming maglakad ng 30 minuto. Basang-basa, nanginginig ang buong katawan ko sa ginaw. Sa sandaling iyon, isang mensahe mula kay Kian ang dumating. Ate, nakarating na ako sa meeting point pero wala pa si Papa. Kahit nag-aalala, may isang magandang balita. 8 oras na lang bago tuluyang bumagsak ang sistema. Kailangang magkita-kita bago iyon. Nang sa wakas ay makarating kami sa isang ligtas na lugar, tumawag si Papa. Nahanap ko na si Kian, papunta na kami sa border. Talaga po? Ligtas po ba siya? Oo. Pero napakahigpit ng seguridad. Baka hindi magawa ang orihinal na plano. Dito na kinuha ni Kian ang telepono. Ate, ayos lang ako pero hindi maganda ang sitwasyon dito. Kailangan nating humanap ng ibang paraan. Anong paraan? May inihanda akong iba pa. Isang virus na itinanim sa information network ng mga border guard. Kaya nitong paralisahin ang network sa loob ng 10 minuto. Sapat na ba iyon? Kailangang maging sapat. Wala nang ibang paraan. 5:03 ng umaga, nagsimula ang huling cyber attack ni Kian. Ngayon na, sigaw ni Kian. Si Papa at si Kian ay tumakbo patungo sa pampang sa dilim. Mula sa aming panig, iwinagayway namin ang isang flashlight. Dito, ang 10 minuto ay parang isang siglo. Sa wakas, lumitaw ang anino ng 2 tao. Dali, wala nang oras. Sigaw ni Kian na humihingal. Nang ilang metro na lang ang layo, umalingaw-ngaw ang sirena ng alarma. Naibalik na ang information network. Takbo. Itinulak ni Papa si Kian pauna.
Umalingaw ang putok ng baril, ngunit pareho silang nakatapak sa lupa ng ligtas. Kian, niyakap ko ng mahigpit ang aking kapatid. Ate, nagawa talaga natin. Ang 25 taong gulang na henyo sa hacking, puno ng putik ngunit may maningning ng ngiti. Paano ang sistema? Tanong ni Papa. 5 oras pa bago ito ganap na bumalik. Sa oras na iyon, malayo na tayo. Sa wakas, ang 4 na miyembro ng aming pamilya ay muling nagkasama. Ni ang malamig na tubig ng dagat o ang mga putok ng baril ay hindi nakapigil sa amin. Ngayon, ang huling landas na lang patungo sa tunay na kalayaan ang natitira. Matapos makatawid, kinailangan ng aming pamilya na agad na lumayo papasok sa bansa. Isang broker na dalubhasa sa pagtulong sa mga refugee ang sumundo sa amin sa isang lumang van. Ngayon pa lang talaga magsisimula, sabi niya. Parehong hinahanap kayo ng pulisya at ng Revolutionary Guard ng Iran. Sa van, bukod sa aming pamilya, may 6 pang ibang refugee. Lahat ay may iisang pangarap. 8 oras na biyahe, tapos 2 araw na barko pabalik ng Maynila. Mula doon, eroplano papuntang Cebu City. Ipinaliwanag ng broker ang ruta. Binuksan ni Kian ang kanyang laptop. 3 oras na lang bago tuluyang bumalik ang sistema. Pagkatapos niyon, lahat ng kilos natin ay masusubaybayan na. Ayos lang iyan. Tinapik ni Papa ang balikat ni Kian. Ang oras na nakuha mo para sa atin ay higit pa sa sapat. Ngunit sa unang checkpoint pa lang, napasabak na kami sa panganib. Hinto, pulis iyon. Napigil namin ang aming hininga. Inspeksyon ng kargamento. Lahat bumaba. Lihim na nag-abot ng sobre ang broker, ngunit umiling ang pulis. Maraming refugee kamakailan. Utos mula sa itaas na suriin ang mga ID ng lahat. Nagkunwari kaming mga lokal, ngunit maaaring mabuking kami sa aming pananalita at kilos. Dito biglang natumba si Kian. Aray, ang tiyan ko, ang sakit. Kian, takot na tumakbo si Mama sa kanya. Nagpagulong-gulong si Kian sa lupa at umungol. Mahirap sabihin kung umaarte siya o totoo. Sa ospital, kailangan siyang dalhin sa ospital, sigaw ko sa Tagalog. Naguluhan ang mga pulis, maaaring appendicitis. Kung hindi madalian, mapanganib, ginamit ni Mama ang kanyang karanasan bilang doktor upang magbigay ng peking diagnosis. Sige, bilisan ninyo. Sa pinakamalapit na ospital sa lungsod, nagmamadali kaming sumakay sa van at ligtas na nakalusot sa checkpoint. Kian, ayos ka lang? Hehe, galing ko bang umarte? Hindi lang pala computer genius ang batang ito. Pagdating sa lungsod, tumungo kami sa pier. Ngunit may mga pulis sa harap nito. Humigpit ang pagsusuri ng mga ID, nag-aalalang sabi ng broker, kailangan nating humanap ng ibang paraan. Dito nagpasya si Papa, maghihiwalay tayo. Na naman po, nag-aalala ako. Bawat isa ay tatahak ng sariling landas. Magkita tayo sa Maynila. Ito na ang huli, pangako. Nahati kami sa 2 grupo. Sina Papa at Mama ay sumakay ng bus. Kami naman ni Kian ay sumakay ng barko. Gate 3, Port of Manila. 6 ng gabi, sa Makalawa, itinakda ni Papa ang lugar. Bago maghiwalay, niyakap kami ni Mama ng mahigpit. Mag-ingat kayo. Tiyakin ninyong magkikita tayong muli. Kami ni Kian ay nagkunwaring magkapatid na estudyante. Mabuti na lang, hindi gaanong mahigpit ang pagsusuri sa mga kabataan. Nagsimula ang 36 oras na paglalakbay sa barko. Ate, ligtas na ba tayo ngayon? Pabulong na tanong ni Kian. Hindi pa. Kailangan muna nating makarating sa Maynila. Ilang beses nagkaroon ng inspeksyon sa barko. Ngunit nakalusot kami ng maayos sa pagsasabing mga estudyante kami na nag-aaral sa Cebu. Pagdating namin sa Maynila, walang tao sa tagpuan. Paano kung 6:10, 6:10, 20, 6:30? Habang lumilipas ang oras, lumalaki ang aming pag-aalala. Sa sandaling iyon, mula sa malayo, lumitaw ang 2 pamilyar na anino. Mama, Papa, muli kaming nagyakapan. Nasira ang bus kaya kami nahuli. Nag-alala siguro kayo. Sobra po. Ngayon, ang huling yugto na lang ang natitira. Ang pagpapakita sa mga autoridad. Alas, 4:00 ng umaga, sumakay kami sa isang sasakyan kasama ang iba pang refugee. 8 oras pa bago makarating sa center.
Doon tayo magpapakita sa Department of Justice. Tensyonado ang biyahe ngunit walang naging aberya. Sa wakas, tumayo kami sa harap ng isang gusali. Kami ay mga political refugee. Hinihiling namin ang asylum. Pinapasok kami ng isang staff. Welcome, ligtas na kayo ngayon. Tapos na ang mahabang paglalakbay. Mula sa Tehran, tinawid ang buong bansa, lumusong sa dagat at nagtago sa gubat. Sa wakas, nasa pintuan na kami ng kalayaan. Kian? Opo, ate? Ngayon pa lang talaga nagsisimula ang lahat. Sa Maynila, sa isang opisina ng Department of Justice, sa unang pagkakataon ay naramdaman namin ang kaligtasan. Isang mataas na opisyal ang magiliw na sumalubong sa amin. Marami kayong pinagdaanan, ngayon, huwag na kayong mag-alala. Ngunit komplikado ang mga proseso. Pag-verify ng pagkakakilanlan, pagsagot sa mga form, interogasyon, ano ang ginagawa ninyo sa Iran? Maingat naming sagot. Fusion researcher, biotechnology researcher, nuclear physics professor, nanlaki ang mga mata ng opisyal, napakahalagang mga talento ang dumating sa amin. Bibigyan kayo ng gobyerno ng Pilipinas ng espesyal na atensyon. Nanatili kami sa isang protektadong pasilidad sa loob ng isang linggo. Sa unang pagkakataon, nakatulog kami ng mahimbing. Ate, ang sarap ng sinigang na ito, sabi ni Kian na may tuwa. Iba sa Tehran, no? Oo, pero mas masarap dito. Sa TV, balita sa Pilipinas ang palabas. Malayang pamamahayag, iba't ibang opinyon, isang ganap na bagong mundo. Ngunit sa ika-4 na araw, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Pamilya Rostami, sabi ng isang staff, naglabas ang Iran ng international arrest warrant laban sa inyo sa kasong paglalabas ng mga lihim ng Estado. Anong inilabas namin? Naguguluhang tanong ni Papa. Huwag kayong mag-alala, poprotektahan kayo ng gobyerno ng Pilipinas. Sa katunayan, gusto namin kayong dalhin agad sa Cebu City para sa permanenteng paninirahan. May nakahandang espesyal na flight. Ang mga ordinaryong refugee ay naghihintay ng ilang buwan. Kami, pagkatapos lang ng isang linggo, pinayagan ng lumipad. Bakit po kami binibigyan ng espesyal na trato? Tanong ko. Sa totoo lang, ang inyong kaalaman at karanasan ay malaking tulong sa Pilipinas, lalo na ikaw, Anahita. Kahit nakasakay na sa eroplano, hindi pa rin ako makapaniwala. Talaga bang lumilipad na tayo patungo sa isang bagong buhay? Mga minamahal na pasahero, pagkatapos ng 2 oras, lalapag na tayo sa Mactangen Cebu International Airport. Nang marinig ang anunsyo, naghawak kamay ang aming pamilya. Sa wakas ay napaiyak si Mama. Ang mga ulap sa labas ng bintana ay kasing ganda ng isang panaginip. Sa sandaling ito, nagtanong si Kian, Ate, pagdating natin doon, ano ang unang gusto mong gawin? Gusto kong malayang makapagsaliksik ng totoong agham. Ako naman, gusto kong pumasok sa Sinag Games. Haha, estudyante ka pa lang. May mga exception para sa mga henyo. Mabilis na lumipas ang oras. Nagsisimula na tayong bumaba. Habang bumababa ang eroplano, lumitaw ang mga ilaw sa labas ng bintana. Iyan ba ang Cebu City? Namamanghang sabi ni Kian. Isang karagatan ng mga ilaw ang umaabot hanggang sa abot tanaw, hindi maikukumpara sa Tehran. Alas 2 ng umaga, lumapag ang eroplano sa Mactangen Cebu International Airport. Welcome to the Philippines. Mabuhay! Muling nagpaiyak sa amin ang mga salita ng flight attendant. Ang pinaka-emosyonal na sandali ay sa immigration. Layunin ng inyong pagbisita? Hindi asylum. Dumating kami para maging mamamayan ng Pilipinas. Ngumiti ang staff at tinatakan ang aming mga passport. Welcome. Sa arrival hall, naghihintay na ang mga staff. Dahil kayo ay nasa ilalim ng espesyal na proteksyon, ihahatid namin kayo sa isang ligtas na lugar. Papunta sa lungsod, tumingin kami sa paligid. Ang tataas ng mga gusali, hindi tumigil sa paghanga si Kian. Bakit ang daming ilaw? Isang lungsod na hindi natutulog, paliwanag ko. Pagdating namin sa support center, madaling araw na. Dito, sasali kayo sa isang 12-linggong integration course. Matapos ma-assign ng mga silid at ayusin ang mga gamit, hindi pa rin ako makapaniwala. Talaga bang nasa Pilipinas na tayo, Mama? Oo, anak. Malaya na tayo ngayon. Lumipas ang unang linggo sa pagkamangha. Demokrasya, market economy,
lipunang Pilipino napakaraming bagong bagay. Malaya bang makaboto ang mga tao? Gulat ni Papa. Maaaring batikusin ang Pangulo nang hindi hinuhuli, hindi makapaniwala si Kian. Ang pinakanakagulat ay ang internet. Lahat mahahanap, walang limitasyon, tila nakatuklas si Kian ng isang bagong mundo. Ate, sa YouTube, libu-libong libreng lecture sa physics. Ako rin ay nabigla. Maaaring manood ng mga lecture mula sa UP, mula sa Stanford. Ito ang tunay na mundo. Sa ikalawang linggo, isang espesyal na pagpupulong ang naganap. Ang University of the Philippines Cebu ay napaka-interesado sa iyo. Inalok ka nilang direktang pumasok ng walang pagsusulit. Talaga po? Si Kian din ay maaaring pumasok sa Philippine Science High School. Mga alok na parang panaginip. Isang araw sa center, nakilala ko ang isa pang refugee. Ikaw si Anahita? Nakakagulat. Ito si Fatime, isang kaklase ko sa high school sa Tehran. Fatime, nandito ka rin? Noong nakaraang taon pa ako dumating. Sa wakas, nandito ka na rin. Nagyakapan kami at umiyak. Sino ang mag-aakala na magkikita tayo ng ganito? Bakit walang nagsabi sa atin na ganito pala kaganda ang kalayaan? Nang matapos ang kurso, binigyan ang aming pamilya ng isang maliit na apartment. Ito na ang ating bahay. Masayang tumakbo si Kian sa paligid ng mga silid. Walang kailangang isabit na larawan, walang mga listening device. Nang gabing iyon, nag-order kami ng pizza para magdiwang, para sa malayang Pilipinas, para sa bagong simula ng ating pamilya. Mabuhay. Ang tanawin ng gabi ng Cebu mula sa bintana ay napakaganda. Talagang nagawa namin. Nalampasan ang lahat ng panganib at paghihirap, natagpuan namin ang kalayaan. Ngayon, ang tunay na buhay ay magsisimula na. Matapos makumpleto ang integration course, lumipat ang aming pamilya sa isang maliit na apartment sa Cebu City. Bagamat mga 70 metro kwadrado lang, ito ang aming sariling malayang espasyo. Mula ngayon, ito na ang ating tahanan, sabi ni Papa, habang isinususi ang pinto. Wow! May mainit na tubig, danta putsinto milumpun, namamanghang binuksan ni Kian ang gripo. Sa unang weekend, namili kami sa supermarket. Lahat ba nito ay pwedeng kainin? Hindi makapaniwala si Mama sa kanyang nakita sa fruit section. Saging, dalandan, mangga, mga bagay na sa Iran ay matataas na opisyal lang ang nakakakain, dito ay nagkalat. Pwede ba nating bilhin ang kahit anong gusto natin? Tanong ko. Kung may pera ka, mabibili mo ang lahat, ngiti ng tindera. Ang pagbabayad gamit ang card sa cashier ay isa ring bagong karanasan. Maaaring bumili ng gamit ng walang cash? Pag-uwi namin at naghahanda ng hapunan, biglang napaiyak si Mama. Anong problema, Ma? Sobra lang akong masaya. Ang isang ordinaryong buhay na tulad nito ay parang panaginip. Noong Lunes, pumunta ako sa isang interview sa University of the Philippines. Anahita, sabihin mo sa amin ang tungkol sa iyong karanasan sa pananaliksik sa Iran. Pinag-aralan ko ang nuclear fusion, partikular ang plasma control. Namangha ang mga propesor at nagtanong ng maraming bagay. Sa ganitong edad at mayroon ng ganyang pananaliksik, hindi ka pani-paniwala, ngunit maraming limitasyon. Ngayon, gusto kong magsaliksik ng malaya. Isang linggo ang lumipas, natanggap ko ang aking acceptance letter. Ate, nakapasa ka. Mas masaya pa si Kian kaysa sa akin. Si Kian din ay nagpakita ng kamangha-manghang resulta sa entrance exam ng Philippine Science High School. 15 taong gulang pa lang at may ganyang kasanayan na sa programming. Saan ka natuto? Natuto po sa sarili. Habang hinahack ang security system ng Iran, tapat na sagot ni Kian. Sinubukan ng mga examiner na pigilan ang kanilang tawa. Si Papa ay tinanggap sa Philippine Nuclear Research Institute, habang si Mama naman ay nagsimulang maghanda para sa medical board exam. Ngunit hindi naging madali ang pag-adjust. Minsan, sinubukan kong mag-apply ng part-time job sa isang convenience store. Refugee ka mula sa bansang iyon? Pasensya na, wala kaming bakante. Ilang beses akong tinanggihan. Umiiral pa rin ang prejudice laban sa mga refugee. Ate, kakaiba ba tayo? Tanong ni Kian. Hindi, lilipas din ang lahat. Sa universidad, nahirapan din ako sa simula. Galing kang Iran? Nakita mo na ba ang supreme leader ng personal? Totoo bang kumakain kayo ng insekto doon?
Ang mga mausisang tanong ay minsan nakakasakit, ngunit unti-unti, nakahanap ako ng mga kaibigan na tapat ang pakikitungo sa akin. Anahita, ang galing mo. Nakatakas ka mula sa ganoong lugar. Sabay tayong mag-aral. Ituturo ko sa iyo ang lahat ng hindi mo pa alam. Si Kian ay naging isang bituin sa kanyang paaralan. Si Kian Rostami na naman ang nanalo sa National Programming Competition. Henyo, talaga. Narinig ko, inalok na raw siyang mag-intern sa Sinag Games. Ngunit ang pinakamahirap ay ang pangungulila sa mga naiwan sa aming bayan. Kamusta na kaya si Fatime ngayon? Napabuntong hininga ako. Ang mga kasamahan sa instituto, hindi tinapos ni Papa ang kanyang sasabihin. Gayunpaman, nabubuhay kami araw-araw na may pasasalamat. Tuwing weekend, tumutuklas kami ng mga bagong lugar. Wow, ang Magellan's Cross, nandito pala. Ang ganda ng Basilica Minore del Santo Niño. Nang unang makita ang dagat sa Moalboal, naging emosyonal si Kian. Ate, wala talagang katapusan ang dagat. Ngayon, pwede na rin tayong pumunta kahit saan. 6 na buwan ang lumipas, isang maliit na himala ang nangyari. Anahita, tinanggap ang iyong scientific paper sa isang international conference, anunsyo ng aking propesor. Talaga po? Oo. Napakabago ng iyong iminungkahing plasma control model. Isang bagay na sa Iran ay hindi ko man lang pinangarap. Unti-unting nakikibagay ang aming pamilya sa bagong buhay. Si Papa ay mataas ang tingin sa instituto. Nakapasa si Mama sa pagsusulit at bumalik sa pagiging doktor. Doktor na ulit si Mama. Sabay-sabay kaming nagdiwang. Isang gabi, habang magkakasama ang buong pamilya, nagtanong si Papa, "Mga anak, natatandaan niyo ba kung anong nangyari sa ganitong oras noong 1 taon? Ang malamig na gabi nang tumawid tayo sa dagat," naalala ni Mama. Noong mga panahong iyon, napakadilim ng lahat, dagdag ko. Ngunit nagawa natin, ngumiti si Kian. Sa labas ng bintana, nagniningning ang mga ilaw ng Cebu. Ngayon, walang katapusang mga pagkakataon ang nagbukas sa aming harapan. Isang mundo kung saan maaari kaming malayang mangarap, humamon at bumangon mula sa kabiguan. Ito ang kalayaan na isinugal namin ang aming buhay para makamtan. Epilogo. 1 taon na ang lumipas mula sa aming pagtakas. Ipinagpatuloy ko ang aking pananaliksik sa nuclear fusion sa universidad at ang plasma control theory na binuo ko sa Iran ay nagsimulang makakuha ng internasyonal na atensyon. Ang kwento ng aming pamilya ay naging malawak na ring kilala, na naging inspirasyon para sa marami tungkol sa halaga ng kalayaan at katapangan. Si Kian, bagamat estudyante pa lang, ay nagsimula na ng kanyang sariling startup, isang IT education platform para sa mga kabataang refugee na tulad namin bilang pasasalamat sa tulong na natanggap. Iniaalay ni Papa ang kanyang kaalaman para sa mapayapang paggamit ng enerhiyang nuklear at malapit nang magbukas ang klinika ni Mama na nagbibigay ng serbisyong medikal sa mga refugee mula sa Iran. Kami ay ganap ng naging bahagi ng lipunang Pilipino, ngunit hindi namin kailanman kinalimutan ang mga naiwan doon, ang mga taong nangangarap ng kalayaan ngunit hindi makaalis. Umaasa kami na isang araw matatamasa rin nila ang kalayaang ito. Para sa araw na iyon, ngayon, patuloy kaming namumuhay ng aming tunay na buhay sa isang malayang Pilipinas